ikalawang araw ng post-SONA discussion, ipiniliwanag naman ng mga miyembro ng gabinete ang iba't ibang usapin kaugnay po yan sa edukasyon, seguridad ng bansa at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. At para sa iba pang detalye, nasa linya po ng ating telepono si Luisa Irispe. Luisa. Sa nakatanggap ng standing ovation at palakpak sa State of the Nation address ni Pangulong operators. Pero dahil sa utos ng Pangulo ay ang huwag pabayaan ng mga manggagawa sa bansa. Ang Department of Labor and Employment humahanap na ng trabaho na pwedeng pasukan ng mga empleyadong maaapektuhan ng POGO ban. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma Jr., sa ngayon, nagsasagawa na sila ng profiling para sa mga manggagawang mawawala ng trabaho. Hinihingi lang nila ang listahan sa mga employer para matulungan silang makahanap at sweldo. Nakikita naman ng DOLE na maaaring ipasok ang mga POGO workers sa BPO at IT industry kung sakali naman anyang hindi ito ang mapili nilang industriya ay may nakahanda ring mga programa ang DOLE na mapabayaan. Basta hawak listahan ng DOLE, nasa 15,000 ang apektado sa NCR habang may 5,000 naman ang mga empleyado sa Calabarzon. Patuloy pa nilang kinokolekta ang mga datos at nakikipag-ugnayan sila sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para naman sa verification ng listahan. Pero sabi naman ng PAGCOR, sa tansya nila aabot sa 40,000 ang bilang ng mga apektadong POGO workers. Nakahanda rin silang makipagtulungan sa DOLE para sa mga mawawala ng trabaho. Ililaw rin ng POGO o ng PAGCOR na wala ng hingin. Sinakupan niya na may kalaki sa operasyon ng POGO sa pag-share. Alright, maraming salamat, Luisa Irispe.